gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito lame. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika Ni Sisa! Isang magandang hapon, Metro and Mega Manila! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Grabe to the highest level. Huling Lunes sa buwan ng Hulyo. Next week, abakalain nyo ba? Oo, Agosto na. Ano na? Malapit na kumanta muli si Jose Marinchan. Kakanta siya muli ng ating pambansang Christmas song, Whenever I See Girls and Boys Selling Lantern on the Street. Malapit nyo na rin marinig at maramdaman ang tunog ng Kapaskuhan. Ilang linggo na lang, isang buwan na lang. Mararamdaman nyo na yan dito sa Energy FM, diba? Sabi nga naman nila, hindi lang naman din daw tuwing Disyembre lamang ang Kapaskuhan. Ang diwa ng Kapaskuhan, pwede natin gawin to araw-araw, hindi ba? Gawin natin Pasko araw-araw, gawin nating masaya, diba? Kasi ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay maging masaya ka sa araw-araw, diba? Ganon yun. Huwag nyo nang bigyan ng ibang pakahulugan yung sinabi ko. Yun lang naman, diba? Kasi nga... But anyways, ako makabangay sa magandang hapon po, lalong-lalo na. Diba, batiin natin yung mga taga Quiapo, Maynila. Ay, hello po sa inyo. Kamusta kayo dyan? Hello po sa inyo, magandang hapon po. At syempre, batiin din natin yung mga taga Nyugan, Malabon. Hello po sa inyo. Tama ba, Nyugan? O hindi, iba yung Kanyugan, diba? Nyugan, Malabon. Hello po sa inyong lahat dyan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, sa ating mga in-drive drivers na talagang walang sawa at talagang masisipag, matitikas na sina Jessie Villanueva, Ed Domingo, Renato, JR Lagco, si Ricardo Bobis, Joselito Saire, Ronald Soriano, Mario de los Reyes, Jericho Flores, ang kanyang Uniteam, diba? Ang InDrive and Grab Association yan. Edito Ella Adriatico Jr., Edwin Mercado, Moises Amanseca, Ronald Agcanas, Mark Samuel, Marvin Rondilla, at si Joey Kasipong. Hi! Kamusta? Nagulat kayo ulit, diba? Ay, nako, si Jeff Tad Oliveros, babatiin ko ng happy birthday niya. Happy birthday, Jeff Tads. Diba? Siyempre, ang ating mga Grab drivers din na sina Patrick Jinko at Normie Leones. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, diba? Pero eto na nga, diba? Ang tanging pwede kong mairigalo sa mga nagba-birthday ngayon. Jeff, kung makadalaw ka dito, bibigyan kita ng MX3. O, diba? Alam nyo ba na ang MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free? Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients sa may antioxidants and anti-inflammatory properties. Ang bawat MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka na umani sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil ito'y proudly Philippine-made. Kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mo bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. Speaking of MX3, bukas po araw ng Martes, andyan po tayo sa Santa Cruz Plaza Mercury Drugstore para sa Huli Ka Pangga. At sa mga susunod na araw, ipakikita din natin dito dahil may ilulunsad ang MX3 na bago na naman natin na maisasama sa mga paborito nating produkto ng MX3, ang MX3 Choco Mix. O, diba? Taray, palakpakan natin.
Diba, dumadami ang produkto na nakakaloka. Wow, social, MX3. O, diba, Daryl Fukunaga, pag uwi mo dito, bibigyan din kita. Maging si Ate Corina, si Jenny Liam, diba, lahat yan bibigyan natin. Sila Michael Torres, diba, yung mga ganyan. Bibigyan natin yan lahat. Diba, na nakakaloka. Pero eto na, mas nakakaloka dahil may pinag-uusapan para sa ating first gap ng Chika ni Sisa. Woo, 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 ang ating unang Chika. Naku, eto na nga, may nito pinag-uusapan sa social media. Ang panlalait daw di umano ni Meme Vice Ganda kay Baby Doll Johaira. Tama ba ako, Maku? Johaira ang name, diba? At tama pagkakapronounce ko, Johaira. Dahil nga sa mga ilang episodes na nga ito na para bang hindi na daw natutuwa ang ilang mga netizen kasi parang pangungutian na sa kulay mismo ni Johaira. Bagay naman na agad naman talagang alam mo yun, kasi nung kinol yung attention nila, di ba, bago matapos ang show, eto yung nag-public apology si Meme Vice Ganda dahil kinol na yung attention nila dito nga sa nangyari. Pero sa mga kumakalat over social media, hindi ba? Para bang tipong hindi na daw natuto, 'di ba? Sa muli na namang joke. Kumaga bad joke na nga daw ito. Kasi nga naman parang bukod sa pangungutya ay yung pagbuga ng tubig sa mukha ni Johaira ang hindi nagustuhan ng ilang mga netizen. Ayon sa mga netizen, maraming bata ang nanonood na baka akalain normal lamang itong gawin. Lalo pat pag may mga kausap. Kasi ang mga kabataan ngayon nowadays, 'di ba? Lahat ng napapanood nila sa telebisyon, maging sa social media ay kanilang ginagaya. Tama, mali. 'Di ba? Sa aspeto na 'yon, siguro yung pagbuga ng tubig, medyo oo nga. Umaagree ako doon sa ilang mga netizen na hindi nga naman tamang gawin ito lalo pat on national TV. Pero kaakibat naman nito ay humingi naman ng paumanhin agad. Hindi lang natin alam kung yung paghingi ba ng paumanhin ay patungkol doon sa nagawa niya kay Johaira o doon sa pag-discriminate or panlalait dahil sa kulay ni Baby Doll Johaira. Dahil maraming episodes daw ang medyo napansin na tulad na lang daw nung previous episode ng nag-perform at nag-split daw yata si Johaira sa stage ng Showtime ay bigla daw may banat si Meme Vice na nadumihan ng floor, yung mga ganon. Tapos kasunod na nito ay isang skit sa kanilang Memory Mar ay ang medyo, yun nga, bukod sa pagbuga ng tubig sa mukha ni Johaira ay para daw bang, diba, kinutya nito ang kulay nito na pagkakasabi ay bakit ka nagputi ka? Yung mga ganon. Diba, na bagay naman daw na sana na okay lang na gawing katatawan at naiintindihan nila ang mga bagay-bagay ayon sa mga netizen na kumakalampag ngayon sa opisina ng MTRCB. Diba? Na ayon sa kanila, para bang hindi na yata tama, 'di ba? Nagawin na lang kasi maraming mga netizen ngayon ang medyo naglalabas na naman ng kanya-kanyang resibo na para bang sa kada may palpak daw di umano na gagawin ay magsusorry tapos uulitin. Tapos 'di ba, katulad niya na parang naungkat na naman muli yung bad joke, yung tungkol dito sa yung pagjo-joke niya sa kanyang unang dating concert patungkol kay Jessica Soho. Naungkat na naman ng mga netizens. Eto na naman talaga tayo. 'Di ba? Pagkatapos noon ay may mga sunod-sunod pa mga episodes na parang tipong pag nakukol ang attention ayon to sa mga netizens na para bang pag nakukol ang attention magsusorry tapos uulitin. Hindi po ba dapat pag nagsusorry hindi na inuulit, 'di ba? Pero ako naman sa aspeto ng pagjo-joke kasi kasama na 'yon, kumaga natural na. Marami nga nagsasabi na old style joke na kasi 'yon. Pwede naman daw mag-evolve naman ang pagjo-joke, 'di ba? Pero kasi para naman din sa akin, gaya nga ng sinasabi parate, 'di ba ni Meme? Komedyante kasi sila. May mga bagay na hindi naman din nila na kumaga parang tama ba ako doon na nakokontrol, 'di ba?
Kasi hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig mo, 'di ba, nakokontrol 'yon. I'm not against Meme Vines ng pagiging komedyante niya. Talagang effective naman talaga siya sa craft na kanyang ginagawa. Ang sa akin lang kasi na medyo kasi minsan, 'di ba, lalo pat ngayon sa henerasyon ng mga Gen Zs, 'di ba? Is yun nga yung sinasabi na dapat maging sensitive about sa mga bagay-bagay. Although alam naman natin na lahat sila ay close. 'Di ba? Komportable sila sa isa't isa. Siguro kaya nila nagagawa din 'yon. Yun naman din yung para sa akin na baka kasi sa sobrang pagkomportable, kaya nga lang kasi on national TV, 'di ba? Na sana maging sensitibo din kung may napapahiya, kung meron ba. Oo, under sila lahat ng Showtime because of meme, 'di ba? Walang baby dolls, 'di ba? Siguro kaya ba pumapayag sa mga ganyan na hindi rin makuha ng mga tao at mga magets ng ilan na talaga ba for the sake na sige para hindi ka mawalan ng trabaho, go? Ganun ba yun? Yun lang po yung mga tanong ko sa aking isipan kasi base ito sa mga komento ng mga tao dahil nga dito sa panlalait nga, 'di ba? Pero gaya pa rin ang aking sinabi kanina, 'di ba? Malamang kasi sa sobrang pagkakomportable kaya nila nagagawa ito na hindi na nila alintana na oo nga pala na nasa national TV. Bagay naman na agad namang inaksyonan at hinihingi ng paumanhin bago magtapos ang show, 'di ba? Sabi niya disrespect 'yan kapak kasi binuga mo yung tubig doon sa tao. Well, actually, sabi niya, tama si Senator Robin Padilla. Masyadong sensitive ang generation ngayon na kung sa panahon ng 90s yan na wala lang yan lalo na sa mga sitcom. Oo, 'di ba kasi dati, 'di ba kung matatandaan natin, tama ka diyan, good point and Jeff Tads, no? Kasi ng mga panahon ng mga palibhasa lalaki days, yung mga over the bakod, 'di ba? O lahat 'yan pinanonood ko, 'di ba? From ABS-CBN to GMA yan. Yung over the bakod halos magbuhusan sila. Tapos 'di ba, maski naman sa bulagaan nangyayari ito, 'di ba? Yung nag-aanuhan sila ng icing, minsan tubig pa nga, 'di ba? Pero nakakatawa lang. So yun ang sinasabi lang natin na may mga bagay kasi na tipong siguro nakakatawa para nga sa iba pero 'di ba be sensitive nga doon sa mga nanonood lalo pat ngayon. Kasi magkaiba na po ang henerasyon ng 90s at pumasok ang 2000, lalo pumasok ang 2020. 'Di ba yung mga ganyan? 'Di ba? Kaya lahat parang lahat big deal. 'Di ba? Para naman din sa akin, 'di ba? Uulitin ko lang din kasi nakasanayan na natin 'yan 'di ba? Kung ayaw nyo kasi tibang mapanood at kung na-offend kayo sa mga ginagawa or jokes, you all have the liberty to switch channel. 'Di ba? Kung nanonood ba kayo online, kung hindi nyo gusto yung pinanonood o napapanood ninyo, you all have the liberty to swipe up o kaya i-block nyo para hindi nyo napapanood. Kasi hindi naman po pwedeng dahil lang sa pagpuna ay titigil si Meme Vines sa kanyang mga ginagawa bilang komedyante. Hindi naman siguro talagang madumi. Although syempre, 'di ba? Hygiene na rin ang pinag-uusapan nito Lalo sabi ko nga, 'di ba? Doon lang ako medyo hindi pumabor doon sa pagbuga ng tubig kasi syempre galing na 'yun sa bibig. Although wala ka man din kung anong problema sa kaya lang kasi 'di ba? 'Yun ang sinasabi ko kanina na maraming kabataan ang nanonood lalo pat noontime show ito, 'di ba? Na posibleng gawin ito ng mga kabataan na ay normal lang pala magbuga ng tubig sa mukha ng ibang tao. 'Di ba? Na hindi nila alam na, uy, teka sandali, parang dito, doon ako talagang hindi agree. 'Di ba? Pero yung sa panlalait and everything, 'di ba? Normal na kasi nilang ginagawa yun Maski naman kay Lassie, kay MC, 'di ba? Ganun sila magbiru-biruan talaga. Kasi nga, alam natin pare-parehas na komedyante sila. But still, eto kasi, katulad ni Johaira, 'di ba? Kumbaga bago pa lamang sa industriya, 'di ba? Syempre lahat naman din, 'di ba, gagawin nila, 'di ba? For the sake lang na sige para magkaroon ng exposure. Ganun ba 'yun, 'di ba? Kahit nagawin kang 'di ba, katatawanan, okay lang 'yun, 'di ba? Kasi part ng trabaho 'yan
Pero yung tipong, gaya na sinasabi ng mga netizen, ma-degrade na yung pagkatao mo, napapahiya ka na publicly, 'di ba? Siguro naman ito, 'di ba, na mabigyan lang ng konting katarungan para sa mga kasama. Kasi kumbaga parang kahit naman na sinong artista, hindi lang naman si Meme, bago pa man din kayo naging talagang superstar at sikat, 'di ba? Dumaan din kayo sa level nila na nagsisimula na lahat din gagawin nyo, 'di ba? Para lang mapansin, para lang makausad yung mga ganyan. Pero sana magkaroon lang ng consideration, 'di ba? Sabi niya sa Bulagaan kasi kapak, yung banat ng host dapat may pie sa muka nila, bawal, hindi sila malalagyan ng pie sa face. Oo, 'di ba? Sabi niya siguro naging masyadong komportable si VG sa pagpapatawa kaya hindi niya namalaya, nakaka-offend na. Pero nag-ano naman nag-sorry naman. Malay ba naman natin sa mga susunod na episodes, magiging cautious na sila. Kasi may mga moments din na minsan, 'di ba? Syempre bilang komedyante, naalala nyo ba 'yon? Yung merong may incident, yung may mga box doon sa gitna nila. 'Di ba? 'Di ba nag-joke din siya doon about sa yan, bomba? May bombang laman. Yung may mga gano'n. Kung natatandaan nyo po yan, ha. Yan talaga ang way ng pagpapatawa ni VG. Sana huwag na nating gawing normal ang paggamit o paglait sa ibang mga tao. For sure naman din, 'di ba? Dahil nga right after no nag-apologize naman. So I think naman meron naman din kapupuntahan ito at meron naman din sila mga natutunan sa simpleng pagkakamali nila, hindi ba? Pero yun na nga lang, antayin lang natin kung ano nga ba magiging aksyon naman ng MTRCB patungkol dito. Well, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Ulitin ko, I have nothing against Meme Vice Ganda sa kanya. May mga bagay lang talaga katulad yun, yung pagbuga ng tubig. Medyo hindi lang na ako talaga umagri doon. Yun lang talaga, 'di ba? Anyways, sa mga pangga, yan po muna ang ating unang chika para sa ating chika ni Sisa. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, nako, project daw na dapat para sa Don Bell. Ay nga, alam mo yun, naging second choice na nga lang ba sina Joshua Garcia at, alam mo yun, Julia Barreto. Well, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.